natin yung mga unbeliever lang ang kailangan ng salitang pinalaya. Pero kahit na believer, may mga bagay din sa ating buhay na dapat pakisabi sa katabi, malaya ka na. Amen po. So, balik po tayo. Meron po tayong camp nung last 2017 po yun. Yung topic po natin ay the upper room. Ayun po. So, dun po sa ano po na yun, ang pinag-aralan po natin ay patungkol po sa tongues, sa kahalagahan po ng pananalangin sa iba't ibang wika. Ayun, ang upper room po ay topic natin ng 2017, 2018 hanggang 19. And sa atin po dito sa Rema, ang tongues po or ang gift po na ito ay nagmamanifest sa atin na kahit na ikaw ay sumama lang sa prayer meeting, basta ikaw ay isang believer at nagnasa ka, nagkaroon ka ng desire sa gift po na ito na matanggap, ay matatanggap mo kaagad-agad. Amen po. At dito po, dun sa pinag-aralan po natin noong 2017, tinuro po sa atin ng Panginoon bakit kailangan nating manalangin sa iba't ibang wika. Ang sabi po doon, basahin po natin sa unang Korinto, sa chapter 14. Pakibuksan po natin sa ating mga Biblia. Sa unang Korinto, sa chapter 14, sa verse 2. Basahin po natin, ang sabi niya, ang nagsasalita sa ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap, hindi sa tao, sapagkat walang nakauunawa sa Kanya, gayunman, nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. And dito po sa verse 2, ang sabi niya, kapag tayo daw po ay nananalangin sa iba't ibang wika, ang kausap po natin ay ang Diyos. Kaya kahit po hindi mo naiintindihan yung sinasabi mo, at kahit hindi naiintindihan ng iba, yung pong ating panalangin, ay hindi po tayo dapat mag-alala kasi ayon po doon sa pinag-aralan natin noong 2017, nakakasigurado daw po tayo na ang ating pananalangin, kapag ang tongues po ang ginagamit natin sa pananalangin, nakakasigurado daw po tayo na yung ating prayer ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi yung pong lengguwahe na yun po, yung tongues ay lengguwahe na supernatural na pamamaraan ng Diyos para tayo ay makipag-usap sa Kanya. Na kahit po si Satanas, hindi niya maiintindihan yung ating pong sinasabi. Pero, ang Espiritu po natin ay, ang Espiritu po ng Diyos ang naglalagay sa Espiritu natin ng salita. At ikaw lang ang nagsasalita, ang bibig lang po natin ang nagsasalita, ang boses mo lang ang naririnig, pero po yung prayer mo, yung salita mo na sasabihin ay sigurado po tayo na yun po ay galing sa Holy Spirit. Kaya nga ang sabi dito sa verse 2, gayon man nagsasalita siya ng mga hiwaga. Pakisabi nga po hiwaga. Ayun, sabi niya, nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Ayun, so every time na tayo po ay nagtatangs, nakakasigurado po tayo na ang ating ipinapanalangin po ay naaayon sa kalooban ng Diyos. At sabi nga po doon sa pinag-aralan po natin, kapag tayo po ay nananalangin sa iba't ibang wika, ang lahat po ng mga saints sa buong mundo ay pwede po nating maipanalangin. Kagaya po dito sa camp, ipinag-pray po natin sa Tagalog, sa known language po, yung Israel. Pero alam ko po, ang taga-Rema ay pinagpipray natin ang Israel
every time na tayo po ay nagtatangs. Every day po ng pananalangin natin, dahilan po sa tayo ay nananalangin sa iba't ibang wika at ang burden po para ipanalangin ang Israel ay sinabi na po sa atin sa Rema. Kaya dahil alam mo na yung nangyayari sa Israel, ito po ay sigurado tayo na naipagpe-pray po natin kasi ang Lord po ang maglalagay sa atin ng eksaktong salita na gusto pong ipag-pray ng Lord sa atin. Kasi sabi nga, mangyari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa kagaya ng sa langit. Kaya po, pag tayo ay nananalangin, mangyayari po ang kalooban ng Diyos dito sa lupa kagaya ng sa langit. Okay. Ang pananalangin po sa iba't ibang wika, sabi nga po doon sa topic natin noong 2017 sa upper room, ang sabi niya sa 1 Corinthians, sa chapter 14, sa verse 4 din po, ang nakalagay doon, ang sabi niya, ang sariling pamumuhay spiritual ang pinapaunlad ng nagsasalita sa ibang wika. Ngunit ang iglesia ang pinauunlad ng nagpapahayag ng salita ng Diyos. Pakisabi sa katabi, pinapaunlad. Ayan. Sa ibang translation po, ang sabi doon po, ang salita po, ang sariling pamumuhay spiritual ang pinapaunlad. Ang sabi niya sa ibang translation, ano daw po, pinapalakas. Ayan, pinapatibay sa ibang translation po. Ang salita pong pinapaunlad, ang sabi niya sa Ingles ay edify. At yung pong salita na yon ay sa Greek word, ang ibig sabihin po noon sa eksaktong salita ng Ingles ay sabi niya, to charge. Pakitanong yung katabi, lobat na ba yung cellphone mo? Kapag nalobat na po yung cellphone natin, wala na yung pakinabang. Amen po ba? Yan. Powerless na po yan. Kapag hindi na na-charge, low-bat na, lalo na kapag drain na. Kaya nga po, napakahalaga sa isang Kristiyano ang pananalangin. At ang pananalangin po sa iba't ibang wika ay ito po ang makakatulong po sa atin para tayo po ay lumakas, tumibay, umunlad pa ang ating buhay espiritual. At sabi po doon sa topic natin noong 2017 sa upper room, ano po doon sa Jude, buksan lang po natin. Sa 3rd John po, 3rd John, not Jude. Ayan, sa 3rd John sa chapter 1, isa lang na po ang 3rd John. Sa verse 2, ang sabi niya, mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. Dito po sa aklat po ng 3rd John, ang tinutukoy po dito ay sabi niya, pananalangin pa rin po sa iba't ibang wika. Kapag daw po tayo ay ang ating buhay espiritual ay maayos, ang atin daw pong pangangatawan din at ang isipan at maging emosyon natin ay magigiring pong malakas at matibay. Pansinin po natin kapag tayo ay kulang sa tangs, nag-iiba yung ugali natin. Daw po. Pero kapag gagaling ka sa prayer room, naalala ko lang po, sabi noon ni kwento lang po ni Pastor Boy, nananalangin daw po si Kuya Simon, nagpe-pray daw in tongues, tapos puspos na puspos, tapos bigla daw kay nalabit niya, tapos lumingon daw si Kuya Simon, na kumbaga parang nagtatanong na bakit? Pero yung reaction niya, kasi dahil nasa prayer siya, hindi siya makapagsungit, hindi niya magawang magalit. Pagka tayo po ay kargado, palagi tayong nagpe-pray sa tongues, palagi po tayo nananalangin, yung ikaw, yung natural na tayo po ay
mas nawawala. Amen? At ang mas nananaig ay ang ating spiritual, yung espiritu po, yung tunay na ikaw. Yun, kaya nga sabi po dito sa unang Korinto, sa chapter 14, ang pananalangin daw po sa tongues ay nakakalakas. Ayan, nakakalakas. Ano po, meron pong isang example po doon si Kenneth Hagin na dumating po ang time na meron pong isang Sunday daw po yon na after po niya na mag-almusal, nanalangin muna silang mag-asawa, 1 hour daw po yon. And after that, nakaramdam po siya habang ginagawa daw po nila yung preparation nung Sunday na yon, kasi magsiservice, may naguhugas sa kanila ng pinggan, may ganito-ganyan ang gagawin. Ngayon ang nangyari po, nakaramdam daw po siya na gusto niyang mag-tongues. Gusto niyang mag-tongues. So ang ginawa po ni Kenneth Hagin, siya po ay nag-tongues sa kabila ng meron siyang ginagawa. Pinagbigyan po niya yung pakiramdam na gusto niyang manalangin sa iba't ibang wika. So ang nangyari po, simula daw po 8 o'clock ng umaga, umabot daw po ng hapon, kahit na may ginagawa siya at nakapunta na siya kung saan-saan, siya po ay nananalangin pa rin sa tongues hanggat hindi po nawawala yung pakiramdam niya na gusto niya pong mag-tongues. And nung pong hapon na, bigla po siyang nakaramdam na para daw pong may spring sa loob niya na lalong bumibigat habang siya ay nananalangin sa tongues. Pansin po natin kapag tayo ay nagre-respond sa travail, dun sa tongues, yung travail ay lalong bumibigat. Kinakargahan ka ng Panginoon ng eto pa, sige pa, buhatin mo pa. Kasi mangyari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa kagaya ng sa langit. And nung time po na yon, nung hapon na yon, may dumating po silang bisita na isang babae na meron pong kasamang kapatid na may problema po sa pag-iisip. At yung babae po na yun, yung kapatid niya, ay 2.5 years na po na may problema sa pag-iisip. Pero dahilan po sa si Kenneth Hagin ay na-ready. Pakisabi nga po sa katabi, na-ready. Dahil po siya ay na-ready ng Panginoon, siya ay nakapaghanda. Bakit? Nag-respond siya dun sa pakiramdam na manalangin. Yung pong tao na yon na may problema sa kaisipan, yung solusyon doon po sa pangangailangan nung tao na yon ay nasolve. Nasagot. Sa atin po kung magiging tayo po ay magiging mapanalanginin, marami pong problema sa buhay natin na mas madali pong masosolve kapag tayo po ay palaging nananalangin sa iba't ibang wika. Kasi ang sabi doon, i-close ko po dito, sa pag-share ko lang po ng review. Ang pananalangin daw po sa iba't ibang wika ay nakakalakas, nakakatibay, nakakatatag. At katulad po dito, basahin ko ulit sa unang Korinto, balikan lang natin para po nag-stay po sa atin. Sabi niya, ang sariling pamumuhay espiritual ang pinapaunlad ng nagsasalita sa ibang wika. Hindi po yung katabi mo ang nakikinabang kapag tayo ay magiging masipag mag-tongues. Ang makikinabang po ay ikaw, tayo. Hindi po yung ibang tao, kundi ang talagang makikinabang po dito ay walang iba kundi ikaw na nananalangin sa iba't ibang wika. Amen po. Ayun po. So ito lang po ang review po natin ng 2017 camp po natin ng Believers Camp, ang Upper Room. God bless you po.